Ako, si Rafael Ibarra, ang ama ni Crisostomo Ibarra. Noong murang edad ko pa lang, natutunan ko na ang kayamanan ay hindi nasusukat sa tagumpay na ating nakikita, kundi sa isang tungkulin na ating dapat gawin, isang tungkulin na dapat nating pahalagahan, ang pagtulong natin sa kapwa at ang pagmamalasakit natin sa kanilang lahat. Tao man, Pilipino man o sa Kastila, hindi mo at hindi ko talikuran lahat sila. Lahat ng nangailangan ay hindi may iwan. Wala kong hininging gantimpala sa kanilang lahat, kundi ang ngiti na nakikita ko sa kanila. Masaya na ako dun. Ngunit, iba ang nangyari. Itinuring nila akong isang kalaban, isang kaaway ng lahat, isang wali sa simbahan, isang erehe. Dahil lang hindi ko iniyoko ang aking ulo sa mga kasinungalingan na sinabi ng mga pari. Ipinalabas ako bilang isang mapanganib na tao. Nang tinulungan ko ang nangailangang bata mula sa mapang-abusong Kastila, sa isang simpleng aksidente, ang sinabi ay iba. Ako daw ang isang kriminal, isang mapanganib na tao. Hindi man lang sinabi ang totoong nangyari. Ang sinabi lang, ako ang masamang tao sa lahat. Bangkay ko'y tinapon na lamang sa ilog at sa lawa. Wala man lang respeto sa kamatayan na nangyari sa akin. Imbes na makapahinga na ako, imbes na makapahinga na ako ng tahimik, ako'y hinukay at tinapon pa sa lawa. Ngayon, ako'y tila isang kaluluwa na lang, isang anino na dati kong minahal dito sa aking munting bayan na aking pinagtirahan. Na ngayon, wala na lamang dahil sa mga makapangyarihang Kastila na namumuhay dito. Ano ba itong nangyari sa lahat ng tao? Tinulungan ko ay hindi na bumalik sa akin. Anak ko, Crisostomo, huwag mong hayaan na mangyari ito sa iyo. Ipagpatuloy mo ang aking ninanais gawin ng bata pa lamang. Tulungan mo lahat ng mga taong nangangailangan. Huwag mong hayaan na mapunta ka sa mapang-abusong kamay ng mga Kastila. Ngunit, paano mo ito gagawin, aking minamahal na anak? Diyos, tulungan niyo po ang aking anak. Huwag niyong hayaan na mapunta siya sa masamang palad ng Kastila. Tulungan niyo siya. Tulungan niyo siya upang makamit niya ang kaya niyang gawin. Huwag mong hayaan. Mahalin mo siya upang makapahinga na ako ng onti. Dahil lang ako'y hindi binigyan ng respeto kahit sa kamatayan. Tinawag akong masamang tao, isang erehe, mapanganib na tao at kriminal. Pero hindi man lang nila tinignan ang mabuti kong ginawa. Ang tinignan lamang ay ang mga masamang na hindi totoo ginawa ko. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking monologo.